Umalis ang mga anak ni Biik. Nag-alala silang lahat at biglang hinanap ang mga little balyena. Nung nakita nila wala ng mga bulilit, biglang tumingin sa CCTV. Ako dapat na magpapaayos ng buhok pero bakit si Kiray ang inayusan? Ngayon nga magpapaayos ako ng buhok at pabalik-balik akong pinupuntahan ni Kiray. Pinapalabas na namin siya niyan para nga makapag-umpisa na kami. Pero ayaw niyang lumabas niyan at talaga nakikigulo siya. Diyos ko, day, ako dapat na magpapaayos ng buhok pero bakit si Kiray ang inayusan? Kaya pala ayaw niyang umalis dahil gusto din niya na inaayusan din siya ng buhok. Kaya naman imbis na madali na sana kami natapos, meron pang sumingit. Lahat ng mga nakikita niya sa akin gusto din niyang gawin sa kanya. Ultimo pagbo-blower ko ng buhok pinakialaman niya din dati. Ngayon naman nakita niya ako nagpapaayos ng buhok kaya naman gusto din niya magpaayos ng buhok. Kaya naman ang ginawa namin kunwari na lang inaayusan siya. Pinagbigyan namin siya dyan para nga hindi naman gulo mamaya. Nung natapos na siyang ayusan ng buhok, bigla naman na nahimik si Kiray. Hindi na niya kami ginulo niyan kaya naman natapos na din ang pagpapakulay ng buhok ko. Kusa na siya lumabas ng kwarto at hinayaan niya na kaming dalawa dito. Bigla ko naman naalala na aalis pala ang mga balyena at kapatid ni Bukoy-koy. Eto nga ang kapatid ni Bukoy-koy, nakakaiba ang kulay. Ang tawag nga sa kulay nila tricolor. Sabi ko nga kay Boriko isama na din ang mga little balyena at yung mga anak ni Kikay. Ang buong akala nila gagala silang lahat. Pero hindi nila alam ipupunta kami sa pinakaayaw nilang lugar. Sa sobrang excited nila, eto si Chichay umakyat pa sa upuan. Sa tuwing bumabiyahe sila, gusto niya inasa bintana siya. Eto pa naman ang pinakaayaw nila na lugar na pupuntahan namin. Dahil kapag nandun sila, alam na agad nila kung ano ang gagawin sa kanila. Andito na nga kami at nag-umpisa na naman mag-ingay ang mga little balyena. Medyo natagalan kami nito kaya naman nag-alala na si Sianil. Inoff lang namin yung ilaw niyan para nga matulog silang lahat. Pero Diyos ko dahil hinanap ang mga bulilit. Nahalata na nga nilang lahat na wala ang mga little balyena sa kwarto. Kaya naman eto si Kiray nag-umpisa ng sumilip sa kama. Tinignan niya nga kung nandiyan ba kami sa kama o wala. Noong na-confirm nga niya na wala kami, bigla na silang tumitig sa CCTV. Ganyan sila lahat kapag wala kami sa bahay. Tinititigan nila ang CCTV dahil alam nila dyan namin sila pinapanood. Doon ako tumatawag sa kanila kaya naman alam na nila na nakikita ko sila sa CCTV. Simula nung nangyari na bulunan yung kapatid niya na si Kaloy palagi niya nang binabantayan. Inaawat pa niya si Sianil dahil gusto makipaglaro kay Kaloy. Nabulunan nga si Kaloy dahil nga isa paglalaro. Naglaro silang dalawa ni Kiray ng bagong kain kaya naman nangyari yun. Kaya naman simula nun kahit nag-aaya na maglaro si Sianil ayaw na nilang dalawa. Habang kinukulit sila ni Sianil nag-unboxing nga ako nitong mic. Baka sakaling gumanda naman ang aking boses dito. Nasira yung luma kong mic dahil nga ikagagawa ni Kiray. Pinaglaruan nga nila at hindi na gumana. Kaya naman eto na siguro ang time para palitan yun. Sabi nga sa akin eto daw ang magandang mic at sure talaga nagaganda ang boses. Pero nung sinubukan ko na hindi naman nagbago. Kaya naman para malaman kung maganda ba yung nabili ko pinasubo ko din kala Kiray. ASMR. Mukha naman maganda yung nabili kong mic dahil ultimo hinga nila irinig na rinig.